Sa Genesis chapter 13, basahin natin dito. Okay? So Genesis chapter 13, si Abraham, mga kapatid. Maalala nyo si Abraham, siya ang ama ng pananampalataya. Tinatawag siya na ama ng pagtuo. Inihalad niya yung anak niya, sinuguhian Ginoo nga ihalad ang iya anak, pero waray at tumadayon. Kundi karoy lagihan Ginoo nga pagsulayon niya, testingin niya. Kung niya pagigugmaada ha Ginoo, niya pagtuada ha Ginoo. The time na iya karoy niya tuluyan, dayunan niya ni anak sa pagpatay para ihalad sa Ginoo, ginpugman niya ang Ginoo at nakita ng Ginoo iya hulos nga pagtuo. Kaya si Abraham, pagbagitan natin din sa chapter 12, di natin babasahin na siya ay biniles ng Diyos, gagawin siyang bansa. Sabi ng Diyos sa verse 3, Genesis chapter 12 verse 3, sabi ng Diyos, lahat na magbe-blessing sa'yo, i-bless ko gihap. Grabe yung blessing, mga kapatid. Sabi ng Diyos kay Abraham sa verse 3, pagpapakaupayan ko adton mga magpapakaupay imo. Kundi pagtutungluhon ko adton mga magpapanimaraot ta imo. Ngan pinaagi ha imo pagpapaupayan ko ang tanan nga mga nasod. So yan ang blessing ng Diyos kay Abraham. Lahat ng magbe-bless kay Abraham, i-bless gyapon Diyos. At lahat na magka-curse kay Abraham, ika-curse gyapon Ginoo. Sugod ka kaupay ansadan Ginoo kan Abraham. Dili hiyagin bayaan ng Dios sa tanan nga paagi. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, sa pag-abot sa chapter 13, si Abraham rico enduro. So chapter 13 verse 5. Si Abraham dakwan iya kayamanan bahandi. At ang bahandian una nga panahon dili kwarta. Ang bahandian una nga panahon mga hayop, mga tent, mga bulawan, mga silver, mga tanso, yan ang kayamanan ni Abraham dahil sa blessing ng Diyos sa kanya. Genesis chapter 13 verse 5. Okay? May adaliwat hilot, mga karnero, mga kanding, ngan mga baka, ngan may adaliwat niya kalugaringon nga mga panimalay, ngan mga surugoon. Baba tayo sa verse 2. Genesis chapter 13 verse 2. Rico hinduro hi Abraham, hin mga karnero, mga kanding, ngan mga baka, sugad man hin sa lapi ug bulawan. Pinagpala siya ng Diyos, dahil ba natin mga kapatid? Tandaan natin kapag ang Diyos ang nag-blessing, blessing talaga yan. At ang Diyos ay hindi siya nagkukubli, hindi siya nagre-reserve. Kapag karuyog niya, i-bless itaw, i-bless good niya. Kaya dito mga kapatid, sagana sa pagpapala si Abraham sa material. Mga hayop, mga baka, mga karnero, mga kanding, damon iya kayamanan, mga salapi, ug bulawan, sabi dito. Ngan may daniya upod, an iya umangkon na silot. Verse 5. May adaliwat hilot, mga karnero, mga kanding, ngan mga baka, ngan may adaliwat niya kalugaringon nga panimalay, ngan mga surugoon. Sa tanan nga mga urupod ni Abraham, an naupod la iya permi, ini nga iya umangkon. Tungod kay harani siya sa taong ginbe-blessing ng Dios, nabe-blessingan gyud siya. Kapag ano sa nga tao sumapit tao nga matapat sa Dios, pagpapalain gyud siya. Tandaan niyo mga kapatid, ang blessing ng Dios nakakatapon gyud. Kung paano yung pamatasan nakakahawa gyud, nakakatapon. Okay, ano pa nakakatapon? Virus nakakatapon. Disease. Misan yung tawag doon, sore eyes, nakakatapon. Diba? Bawal mong hawakan yung may sore eyes. Tapos kinaot mo sa mata, magkakasore eyes ka gihap. Sugad gihap, it blessing ang Diyos. Tumabi ka sa matapat na kapatiran, pagpapalain ka din ng Diyos. Amen mga kapatid? Ganon din ang nangyari kay Lot. Doon kay nag-inupod-upod iyan iya angkol na si Abraham. Lahat ng meron ng iya angkol, nagkakamayadagap niya. Pinagpalagyap yan Diyos. Tungod ng ila pagsunod sa Ginoo. Kaya nakaambit siya sa mga panalangin ang ginawa ira panimalay.
Ngunit mga kapatid, verse 6, basahin natin, may problema. Bisan sigmunta nga ada na tanan haira, sabi ng Biblia sa verse 6, sanglit diri na igo ang tuna nga panabsaban para ira nga duha, kay damo hinduro ang irap kamanampan. Hindi na sila kasya sa isang lugar. Silang mag-angkol sa dami-dami nilang mga alaga, hindi na kaya ng lugar para sa kanila. Hindi rin na nakakasapat para sa kanilang mga hayop ang kanilang lugar. Verse 7, ano pang nangyayari? Hindi na sila kasya sa lugar. Verse 7, ano pang nangyayari? Nag-araw-araway na ang mga tao nga nagmamangnuhan kamanampan ni Abram kontrahan mga tao nga nagmamangnuhan kamanampan ni Lot. Ito nga panahon nag-uukoy padida hantuna ang mga Kanaanhon nga ang mga Parisyohanon. Nag-away na yung mga surugoon nila. Anong tawag dito mga kapatid sa pagbantahit mga hayop? Suwaray. Tawag po. Pastol ba kaya? Pagbantay. Surugoon nila. So dami nga ang tauhan, nag-away-away. Grabe no? Na-imagine nyo ba gaano sila kayaman? Mga tauhan nila mismo nagsusuntukan, nag-aaway, nagpapatayan dahil sa kayamanan. Ngayon mga kapatid, anong sabi ni Abraham? Sundan lang natin mga kapatid ha. Meron tayong mensaheng tatanggapin mula sa Diyos. Verse 8, niyan nagsiring ni Abraham kan Lot. Anong sabi ni Abraham ay umangkon? Mag-urupod la kita, ngan diri angay mag-aru-araway an imo mga tawo, kontrahan akon mga tawo. Sabi ni Abraham, hindi dapat tayo nag-aaway eh. Hindi dapat nag-aaway yung tauhan ko, tsaka yung tauhan mo. Mali yun eh. Eh dapat sa pamilya mga kapatid, walang away-away. Amen ba mga kapatid? Kasi hindi tama yun. Magkakadugo eh. Ganon din sa loob ng tahanan ng Diyos. Ang magkakapatid hindi dapat nag-aaway. Amen ba mga kapatid? Bagkos ating inihahalad na natin kinabuhi para sit matagusan. Ngayon, anong sabi ni Lot? Anong sabi ni Abraham kay Lot? I'm sorry. Verse 9. Anong sabi ni Abraham kay Lot? Diba? Verse 9, ano sabi? Sanglit, pagbulag kita. Sabi mo nag-initiate. Total, di na tayo kasya dito. Mga tao mo, inaaway tao ko. Yung mga tao ko, inaaway tao mo. Iwalay tayo. Pagpili, hantuna nga imo naruruyagan. Pakadto ikaw, hinusa nga dapit. Ilan makadto, mapakadto ako lain nga dapit. Sabi ni Abraham kan Lot, pupunta ka sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. Pupunta ka sa kaliwa, Lot, makatuliwat ako sa kanan. Tuo ka, Lot, adi ka wala. Kung makadto ka hawala, Lot, at tuliwat ka tuo. Simple lang. Kung di nagkakasundo, iwalay. Ngunit mga kapatid, ano nangyari? Sumunod na nangyari. Verse 10. Nakita ni Lot, sanglit sin mi plat hi Lot, nganin kitaan niya, nga damo ang tubig, han bukos nga kahamuban, han Jordan, tub-tub god nga to Hazowar. Kita niya, ang ganda ng lugar doon, no? Ang daming tubig, daming damo para sa kanyang mga hayop. Sugad han tanaman han Ginoo, kagaya ng Garden of Eden. Nakita niya, ganun kaganda. O sugad han tuna han Ehipto. Waray pahini nga panahon pagbungkaga han Ginoo ang mga syudad ng Sodoma ug Gomora. 11. Sanglit ginpili ni Lot para haiya nga haw ang bugos nga kahamuban han Jordan ngan binmalhin hiya ti pakadto ha sinirangan. Amo ito ang paagyan ira pagkabulag. Mga kapatid ko, sa tingin nyo, dapat ba naghiwalay sila mag-uncle? Sino ang dapat hiniwalay nila? Dapat tinanggal nila yung mga tauhan ng mga magsamo. Hindi dapat naghiwalay eh. Ang inaalis sa relasyon, yung mga panggulo. Yung mga hinungdan, ang dapat itintatanggal, hindi it maayos na samahan.
sa ganitong sitwasyon, silang naghiwalay. Mas pinili ni Lot na samahan yung mga tauhan niyang magugulo. Mas pinili niya yung kayamanan kaysa sa angkol niya na amot rason na binilis siya. Sa pagkakataon ito, siya'y nagkamali ng kanyang desisyon. At hindi dapat ito mangyari sa mga anak ng Diyos. Hindi dapat tayo maghiwalay dahil sa kayamanan. At hindi rin dapat tayo maghiwalay dahil sa anumang dahilan. Sapagat tayo'y magkakapatid sa Panginoon. Walang dapat magiging hadlang sa ating mabuting samahan. Hindi ang pera, hindi ang kayamanan, hindi ang mga material na mga bagay o anumang mga gulo ang magpapahiwalay sa atin, kundi tayo ay magkakapatid dahil sa pananampalataya kay Kristo. May iba ako ng verse, 1 John 3:16, ipitan lang natin, babalik tayo dyan. Mas pinili ni Lot yung mga tauhan niya. Iniwan niya yung angkel niya. Naamot rason lugod nga binilis siya. Dapat sinisanti niya yung mga tauhan niya na magugulo. Papalitan ng Diyos ng mabubuting mga tauhan. Anong sabi ng Bible sa 1 John 3:16? Ngan makilala, ngan matuo kita. I'm sorry, chapter 4 pa lang ako. 1 John 3, verse 16. 1 John chapter 3, verse number 16. Amo ini ang pagkilala naton kung ano ang gugma. Iginhatag ni Kristo ang iya kinabuhi tungod haaton. Salamat sa Panginoon. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sumpay, sanglit, angay man naton ihatag ang aton, kinabuhi tungod ang aton, kabugtuan. Oh, anong nangyayari sa mga Kristiyano ngayon? Iiwan niya yung church na dahil sa bisyo niya. Mali yun. Iiwan niya yung church niya dahil sa uyab niya. Mali yun. Iiwan niya yung church niya dahil sa pera. Mali po yun. Ang binibigay sa kapatid ay buhay. Hindi na natin. Yan ang aral ng Biblia. Bumalik ang Panginoon, magkakasama ang magkakapatid. Bumalik si Kristo, matagpuan niya ang mga banal na nagkakaisa dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil sa ating commitment sa bawat isa, na tayo ay magtutulong-tulungan sa gawain ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay hanggang sa tayo makarating sa langit. So tingin nyo makakasama natin yung mga kapitbahay natin sa langit? Hindi. Yung mga sangkay mong waray hadlok sa Ginoo, makakasama mo ba sa langit yan? Yung best friend mo na ayaw sa Diyos, kasama mo ba sa langit yan? Oh. Yung teacher mo na hadlok ka, pag maabot sa classroom mo, kasama mo ba sa langit yan? Hindi mo kasama sa langit yan. Ang kasama mo sa langit, yung mga kaparehas mo may pagtuo kay Kristo. Sanglit angay mo ihatag, ani mo kinabuhi ira. Purihin ng Diyos. Yan yung maling ginawa na desisyon ni Lot. Iniwan niya yung uncle niya dahil sa kayamanan. Ngayon, saan siya napunta? Napunta si Lot, mga kapatid ko. Oh, balik tayo sa chapter 13. Hay niya nakanto. Iniwan niya yung uncle niya na nasunod ang Ginoo. Pinili niya ang kanyang sariling daan. Iniwan niya yung kasamahan niya sa pag-alagad ng Ginoo. Anong ginawa? Anong nangyari sa kanya? Genesis chapter 13, verse 12. Anong ginawa ni Lot at ni Abraham? Nagpabili ni Abraham dito hatuna han Kanaan, nga nag-ukoy hilot ditoan mga syudad hakahamuban, nga nagkampuhiya hahiranihan Sodoma. Nakadtuhi Lot sa Sodoma. Ano itong lugar? Verse 13. Kanay mga tawo magraot nga dagko nga mga magpakasasala kontra ng Ginoo. Ang lugar na nakadtuan ni Lot, hindi maupay nga lugar. Lugar ng makasalanan ngan mga tao nga magraot. Diba? Sa tingin niya, ang ganda ng lugar, oh. Ay, parang paraiso, ah. Diba? Sige, bye-bye, Col. Punta ako dito. Iiwan ko na kayo. Pagpunta ako dito, maganda dito, eh. Pagpunta niya doon, nandun pala yung mga taong masasama, sabi ng Bible. Most of the Christians, ganyan na naiisip. Iiwan ko ang church ko, mas maganda doon.
Mas masarap sa pakiramdam. Hindi niya alam, nandun yung kasamaan. Lumayo siya sa Panginoon. Amin mga kapatid ko. At naway walang ganyan sa atin dito. Natitignan natin na walang ibang pinakamagandang lugar kundi sa kaharian ng Diyos. Yan ang pinakamagandang lugar sa daigdig. Mas maganda pa sa Disneyland. O, diba? So, yung mga bata dito. Alam niyo yung Disneyland? O, sino yung nandun? Sino yung nandun sa Disneyland? Sige, bigyan mo isang karakter. Si Elsa, sino pa? Sige, preaching naman to eh. Cinderella. Jilo, sino pa nandun? Diba? Diba? Si Frozen, diba? Ang tanong, nandun ba si Jesus? Waray. Hindi magandang lugar yon. Sa isang lugar na wala si Jesus, hindi magandang lugar yon. Mga kapatid, tandaan ninyo. Wala si Jesus dun eh. Magiging masaya ka lang sa panlabas. Paglabas mo ng Disneyland, kasi tapos na yung bayad mo, yung duration mo, hindi ka na masaya. Wala ka na sa loob eh. Pero sa Panginoon, ang kasiyahan unlimited. Ang langit, bisa na tuwit ang mga angel. Sa langit, nandun yung mga magagandang mga instrument. Hindi masaya ang langit kung wala si Jesus doon. Kaya kahit dito sa lupa nag-aantos tayo, masaya tayo. Kasi nandito si Jesus. We have joy in our hearts. Kahit na ang ating pakiramdam pangit, so dahil kasama ang Panginoon, kahit ang buhay natin parang impyerno, ang buhay natin parang lang, pero masaya lagi basta kasama si Jesus Christ. Oh, ba't mo pipiliin yung mga bagay na magaganda, kagaya ng pinili ni Lot? Yung pala masamang lugar. O dahil tayo sa ating pag-aaral. Punta tayo sa Genesis chapter 19, mga kapatid. Genesis chapter 19. Anong nangyari? Yung lugar na pinuntahan ni Lot, pinagpaplanuhan ng Diyos na sirain ng Diyos. Pinagpaplanuhan ng Diyos na kanyang sunugin. Okay? Genesis chapter chapter 18 muna tayo. Genesis chapter 18 verse 20. Susundan natin mga kapatid, susundan natin. Yung lugar pala na napuntahan ni Lot, yun ay lugar na sisirain ng Diyos. Genesis chapter 18 verse 20. Nakatuya Sodoma, di ba? Ano sabi ng Diyos? Genesis chapter 18 verse 20. Sabi ng Diyos, niyan nagsiring ang Ginoo kan Abraham, may ada magpakaharadlok nga mga sumbong kontrahan Sodoma ug Gomora. Nandako na hinduro ang ira sala. 21. Kinahanglan lumusad ako hin pag-usisa kung matuod ba o dili ang mga sumbong ha akon hinbatian. Verse 22. Niyan nagkalakat ang duha ka tawo nga nagtipakadto sa Sodoma, kundi pinmabilin ang Ginoo upod kan Abraham. Verse 23. Pindaop ni Abraham ang Ginoo nga ginpakianhan. Tinuod ba nga pagpupuuhan mo ang mga waray sala upod ang mga salaan? Ito na. Nagsumat ang Diyos kay Abraham. Saan kay manira? Anong Diyos? Anong si Abraham? Kaya ang Ginoo nagsusumat niya sa mga taong matapat. Nire-reveal niya yung mga sikreto niya. Sabi ng Diyos, sisirain ko na yung lugar ng pumangkon mo. Sabi ng Abraham, Panginoon, kung may matuwid doon, sisirain mo pa rin ba yun? Nakikipag-bargain niya na Lord, wag mo muna ituloy, nandun pa yung mangkod ko eh. Padali na pagbasa. Verse 25, maaram ako nga diri mo mapapamamatayon ang magtadong upod ang mga salaan. Diri gud ini mahihimo. Diri gud ini pagbubuhaton nimo. Kung pagbuhaton mo ini, makakastigo ang mga magtadong upod ang mga salaan. Diri gud mahimo ito. Kinahanglan magbuhat hin matadong ang magurukumhan bugos nga tuna. So nagbargain niya, Panginoon kung may 50, Panginoon kung may 45, sirain mo pa rin yun. Panginoon kung may 40, Panginoon kung may 30, sa verse 30. Oh, hanggang sumabot na, Panginoon kung may dangan to 20 nga tao nga magtadong, sisirain mo pa rin ba yun? Hanggang sumabot sa Gis nala, verse 32. Genesis chapter 18, verse 32. Nagsiring ni Abraham, ayaw gad kasina o Ginoo,
ngan magyaya ka na kuhin makausa na gudla. Ano man kung tenlaan hiaagian. Nagsiring hiya, diri ko pagubong kagon ini, kung may ada 10. Katapos niya makigimang raw kan Abraham, linmakat ang Ginoo nganin mo li Abraham. Kumbaga sa karon, ipasabot ni Abraham sa Dios, huwag mo muna sirain yung Panginoon. Andun pa yung umangkon ko eh. Sa lugar na yun eh. Ngayon mga kapatid, anong ginawa ng Diyos? Sa chapter 19, dito tayo. Chapter 19. Verse 1, han pag-abot han duha nga mga anghel nga tuwa sa Sodoma hitong nga gabi. Ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng mga anghel na magre-rescue kay Lot. Nalingkod hi Lot didahan ganghaan ng syudad. An pakagitagudlan niya haira, binmuat hi Lot nang gintapo hira. Hinmapa hiya hatubangan nira. Verse 2, nga nagsiring mga mano, iini ako in pagserbiya iyo. Pakadigad kamo ha akon balay. Base makapanhimsaw kamo, ngan dito magpalabayhan gabi. Kapag kaaga makakabangon kamo, hintemprano, ngan makakapagpadayon ng iyo paglakat. Kung di bin matunira, ayaw, aan nila kami haplasa, ang syudad. Magpapalabayhan gabi. Number 3, nagpadayon niya in paghangiyo haira. Nga nakatapusan in mupod hira haiya, nga tuhan iya balay. Ginsugo ni Lot, an iya mga surugoon, hin paghimo, hin tinapay, ngan pag-andam maupay ang pagkaon para niya mga bisita. Ang andam na ini nangaon nila. Verse 4. Waray pa mga turog ang mga bisita. Ano nangyari? Nung bumisita yung mga anghel sa balay niya, sumunod na iya balay, ano nangyari sa verse 4? Waray pa mga turog ang iyong mga bisita, gin palibutan han mga kalalakinan han Sodoma an balay. Hinanting ng mga bakla yung bisita ni Lot. Ng mga bading. Tandaan nyo, pag nakita ka ng anghel, gwapo yan. Diba? Tingnan si Jilo. Yan. Gwapo yan. Parang angel. Diba? Huwag lang maging fall down from heaven. Kaya anong nangyari ito mga kapatid? Karuyag huntingin ng mga bakla, yung mga anghel. Ganun kasama yung lugar na yan. Kaya yung word na gay, ito tandaan nyo, yung word na gay, nagtikang yan sa word na Sodom. Yung word na bakla, nagtikang yan sa word na Sodomy. Itong lugar na yun. Yung mga lalaki gusto lalaki din. Sabi ng mga lalaki, patayin ito pagbasa. Okay, verse 4. Nakadtuan nga tanan nga kalalakinan ng syudad nga mga batanon ngan mga tigurang ay badaw ati mga tigurang. Verse 5. Gintawag ni Rahilot ngan gitpakinahan. Ay naan mga lalaki. Ay na. Nakinmanhin paghuron din niya imo yan nga gabi. Pagaw sa hira nga diha amon. Oh. Karuyag makigilawas sa ira an kalalakinan ng Sodoma. Ganyan kasama yung lugar ni Lot. Kaya gusto ng Diyos sunugin ang bayan na yan. Ngayon, tatanungin nyo mga kapatid, gusto ba ng Diyos yung mga bakla? Tumboy. O baka meron sa atin dito. Baka may bakla dito. Taas kamay. Balon. Ayun, lalaki ako. Lalaki ako. Mo. Lalaki ako. Baka meron dito kasi totoo yun, galitan nyo sa bakla. Saka sa tumboy. Amen ba mga kapatid? Yan ang stand natin bilang Baptist, hindi magbabago yan. Biblical yan eh. Kaya yung mga anak natin, bata pa, tinuturuan natin sila. Palalakihin natin sa kamatuoran. Anong ginagawa ng mga ibang magulang ngayon? Oh, ikaw mag-decide ng ano mo, gender mo. Lumabas na nga eh, nakita mo yung organ eh. Nakita mo yung kasarian, tapos siya pa magdi-decide. Klaro na nga may, sabihin mo, ikaw pa magdesisyon sa paglaki mo. Bahala yung mga bata magdesisyon paglaki nila. Kasi kanila yon. Mali. Ang Diyos ang nagbibigay ng kasarian. Amen. Kapag ginawa kang lalaki, lalaki ka. Pag babae ka, babae ka. Eh wala yung
lalaki na kilos babae. Bayot-bayot. Oh, wala din namang lalaki na babae na parang lalaki. Okay. Meron tayong kanya-kanyang tinanggap na blessing mula sa Panginoon. Problema sa mga bakla ay nilang kilala nila lalaki sila. Ay nilang panindigan yung kamatuoran. Yan, yung mga lalaki naman, iti-take advantage, mga kwarta. Oh. Mamayang gabi ha. Sige, okay lang bakla ka. So, bigyan mo ko mamaya ha. Rubber shoes. Rubber shoes. Mga bata, SPG to. Ha? Pag uwi yung mga magulang, sirain. Burahin nyo sa memory nila. Paalala kayo dun. Nakita nyo mga kapatid, ganun ka sa may lugar niyan. Ngayon, meron bang kaparehas ng Sodoma ngayon na lugar? Meron dito sa Isidro. Lahat ng lugar sa mundo, ganito na ngayon. At anong gusto nang gawin ng Diyos sa mga lugar na may ganito? Karuyog niya puuhon. Amen ba mga kapatid ko? Hindi magtitiis ang Diyos. Hindi niya naiilob ng Diyos yung ganong kasamaan kaya gusto niya sirain. Padahil kita magbasa, verse 5. Okay, pagaw sa ira nga diha amon, karuyag makigilawas sa ira, ang kalalakian ng Sodoma. Verse 6, ginmawas silot. Ngan ginsadhan ang porta haluyon niya. 7. Iya ginsiring hira. Kasangkayan. Nakikimaluoy ako ha iyo. Buti sila hindi naging bakla, no? Na ano nyo? Na-imagine nyo? Buti hindi siya natapnan eh. Sinabihan niya, mga kasangkayan wag. Ayaw pagbuhata. Sugad ka maraot ng butang. Tanawa, may ada ko duhang nga mga anak ng kababayan nga mga uray pa. Igagawas ko hirangan niya iyo ng imakakahimo kamuhan bisan ano nga iyo karuya ko bawado na ira. Kundi ayaw niya pagbuhatin bisan ano ini nga mga tawo. Mga bisita ko hira. Dinhiya na akon balay nga kinahanglan pagpanilitdan ko hira. Ito na lang yung dalawa kong anak na babae. Huwag na lang itong mga bisita ko. Ganun niya pinoproteksyonan yung mga mensayro ng Diyos. Verse 9, kundi nagsaling hira. Pabay ila kami. Dili ka taga dinhi. Bagahin o ka nga magbubuot han amon pagbubuhaton. Iwas dida. Kay kundiri, bangin ikaw lugod. An amon pagbuhatan, hinlabaw pa ka mahilas nga butang. Gintikwang nira hilot, nganhin marani hirahin pagrubahan porta. Kundi ginkaptan han duha nga tawo hilot, ngan ginbutong niya nga tuwa sakop, ngan ginsadhanan porta. Verse 11, niyan ginbuta ang nga tanan nga kalalakian dito hagawas. Sang dito waray na hira makakatultulhan porta. Mga kapatid ko, iniwan ni Lot yung uncle niya napunta sa sama-samang lugar. Wala sanang napapahamak na Kristiyano kung nagpapabilin sa Ginoo. Amin ba mga kapatid ko? Hindi sana naabot sa ganung sitwasyon si Lot eh. Kung hindi siya umiwalay sa Panginoon, kung hindi bumulag sa iya mga kabugtuan, diri untay na sugad. Ba't kailangan dumating ka sa punto na ganyan ng kalagayan mo? Ito ha, sabihin ko sa atin mga kapatid, pakinggan niyo mabuti. May mga pagsubok na diri mo kinanglan agian kung mamamati ka sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Amen. Hindi lahat ng pagsubok kailangan mong daanin kung ikaw ay makikinig lang sa Panginoon. Sabagat ang daan ng Panginoon ay ligtas palagi. O ngayon, ang ginawa ni Lot, humiwalay siya. O yun, disgrasya siya. Mabuti na lang naluyan niya sa kanya. Nagpadala ng dalawang anghel. Padayon kita pag-aaral. Verse 12. Nagsiring kan Lot ang duha nga kalalakian. Kung may adapan nimo ibang mga tao dinhi, mga anak ng kalalakian, mga anak ng kababayan, mga umagad ng kalalakian, o bisan hinong nga iba nga imo karupdan nga naguhukoy din hiyan syudad. Pagaw sa dayon hirang nga tanan. Verse 13, kay pagbubungkagon namon ini nga dapit. Lot, kung may kasama ka pa dito sa bahay, palabasin mo na sila. Sabagat yung lugar na ito sisirain na ng Diyos. Hinbatian ang Ginoo ang magpakalilisan ng mga sumbong kontra ini nga mga tao. Nang ginsugok amihin pagbungkag han Sodoma. Verse 14, anong ginawa ni Lot? Niyan kinmadto hilot han kalalakian
nga nangangasawa ang iyang mga anak kakababayan. So hindi pala uray ang iyang mga anak. May asawa ngayon. Nagbuwalaya. Nga nagsiring dali. Nangawas ka mo din hi. Pagbubong ka ng Ginoo ini nga dapit. Kundi nagunahuna hira nga nag-iintremis lahiya. Yan. Isa din sa resulta ng paglayo sa Diyos. Karuyog na nimo magdara ang tao sa Ginoo waray na natuhay. Ano sabi ni Lot? Sama na kayo sa akin. Sisirain ng Diyos sa lugar na ito. Ang lugar na ito, ang lugar na ito, sisirain ng Diyos. Sabi ng mga tao sa kanya, nag-i-interview ka Lot. Verse 15. Han maagahon pa. Gintinguha han mga anghelin pagdagmit ka Lot. Dali! Nagsiring hira. Dadani mo asawa. Nga nanduha mo nga mga anak ka kababayan-an nga gawas ka mo. Basi diri ka mo mamatay nga pagbungkagon ang syudad. Verse 16. Baga nag-alang pahilot. Kundi naluoy haiya ang Ginoo. Klaro nakasiring din sa parang nakasulatan mga kapatid. Naluoy haiya ang Ginoo. Sanglit kinaptan han duha nga kalalakin anhiya an iya asawa nga niya duha nga mga anak kababayan-an nga ginpagawas hirahan syudad. 17. Nga nagsiring an usa nga anghel, dalagan kamo basi diri kamo magkamatay. Ayaw kamo paglingi ngan ayaw paghunong dituhan kahamuan. Dalagan kamo nga tuhan kapungturan basi diri kamo magkamatay. Amen ba mga kapatid ko? Amen. O diba? Marami tayong dapat maintindihan sa umagang ito. At I pray, ako'y nag-aampo, na huwag sa mga manining ang panimbahon, kinausap tayo ng Diyos. Na huwag sa mga manining ang panimbahon, ginistoryahan ka ang Ginoo. Ngayong mata mo, na masyado nang naadik sa daigdig, mabuksan, makita mo gaano kaganda ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Pinalaya ka na ni Kristo. Huwag ka na magpabiyag ulit. Galing ka na dyan. Yung binasa ni Brother Raymar sa ating scripture reading, yung mga Kristiyanong bumalik sa dati na ng buhay, paglayo sa Panginoon, kagaya sila ng aso, na yung sinuko nila, kinain nila ulit. Kagaya sila ng baboy na pinaliguan mo, bumalik ulit sa putikan. Tingin ka na ng Panginoon dyan eh. Amen ba mga kapatid ko? Huwag natin gayahin sila. Kundi ating matutunan na matapat ang Diyos sa atin. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Paano natin nasabi mahal ka ng Diyos? Hindi ka niya isasama sa pagkaguna ng daigdig. Kundi sa kayamanan ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin, pinili na tayo sa kaluwasan. Yung mga taong luwas, nagbubuhatin mga luwas na mga butang. Yung mga taong wala sa Panginoon, gagawin nila mga bagay na wala sa Panginoon. It's very simple. Kaya I pray, this morning, tayo kinausap ng Panginoon. At tayo binilis. Huwag tayong umasa sa daigdig. Manatili ng atong paglaom adaha Ginoo. Bisan makuri ang atong ginagyan at adlaw-adlaw, sarig lagay pa Ginoo. Sabagat kapag natapos tong ating karera, tatanggap tayo ng pagpapala at gantimpala sa Panginoon. Ano mga kapatid, we are 3 years now sa ating mission work and counting. Tiganghan February 20, kailan tayo start? 2020 ba? 2020 no? 2020 na ba? Connected yun. Tiganghan February 2020, hasta yan na. Ang gawain ng Diyos nandito pa rin. Umulan, umaraw, may nabuhay, may namatay, may pinanganak. Marami na tayong pinagdaanan sa Panginoon. At ito ay hindi sa ating mga sarili, kundi ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Huwag piliin ang mundo higit sa Panginoon. Hindi worth it. Sabihin ko sa'yo, magsisisi ka sa dulo. Lilinlangin ka, dadayain ka lang yan.
maraming i-offer si Satanas para mapaharayo ka. So ito yung gustong-gusto mo, di ba? O sige, bibigay ko sa'yo. Kita-kiting ka. Parang yung aso na, oh. So yung aso. Na yung aso ba saan? Very good. Diba? Ganun yung gagawin na yung Satanas sa mga Kristiyano eh. Papainan niya. Ano yung pain sa waray po? Papaunan niya. Okay. Hindi niya alam, hindi nadaanan niya papunta na sa Sodoma at Gomora. Hindi worth it. Piliin ng daigdig. Higit sa Diyos. We must stay on the Lord's side. Magpabiling kita ng madig-on sa salita ng Panginoon. Doon tayo lagi, safety tayo doon eh. Sa ano sabi ng Diyos eh. Ngayon, kung marami tayong pagkukulang, normal yun, tao lang tayo eh. Ang problema, kung nagkamali ka, hindi ka marunong umamin ng kasalanan mo. That is the very wrong. Hindi ka mag-grow. Ang mahalaga, magkamali ka, tayo ka ulit, bangon, maglingkod ulit, pag-alagad sa Ginoo. Because ang Diyos, binibigyan tayo ng araw-araw na pagkakataon habang tayo nabubuhay. Pakinggan natin mabuti. Binubuhay pa tayo ng Diyos, hindi para sa sarili natin, kundi para sa kanyang kayamayan. Magdasal tayo ngayong umaga.